Itong korupsyon na nangyayari ngayon, ibang level talaga. Kumbaga, pang-Olympic level talaga yung korupsyon nitong administrasyon na ito. Dahil kung babalikan natin yung naging kampanya ni former President Digong noong 2016, ang kanya pong And the only thing that we can really hope for talaga ngayon is that, alam nyo, magkaroon na tayo ng change of administration and managot na dapat talaga yung dapat managot. campaign strategy ay laban kontra illegal na droga dahil that time napakatalamak po talaga ng problema sa illegal drugs during the Pinoy administration. Ngayon, talamak naman na korupsyon ang problema ng Pilipinas. At ang kailangan na solusyon ay zero corruption policies, Sir Mark. Sobra, alam nyo, sobra. Kung titingnan, no, marami naman nagsasabi, marami naman sa business sector, marami naman sa, I think even sa military, marami naman nagsasabi. Itong korupsyon na nangyayari ngayon, ibang level talaga. Kumbaga, pang-Olympic level talaga yung korupsyon nitong administrasyon na ito. And hindi naman natin kasi sinasabing malinis yung dati. Meron din mga ganyan eh. And meron na talagang SOP noon pa, panahon pa ni kung sino mang, ano pa yan, mga nakaraang administrasyon, meron na yan. But this administration, yung level of greed, yung level of corruption, yung scheming na ginawa, yung the way they plundered the treasury, talaga pong grabe. And alam nyo, lalabas din naman kasi ang epekto niyan eh. At lumalabas na nga. Nakikita na po natin, ang ating economy is already affected. Wala na hong pumapasok na investor. At hindi ho ba nakakahiya na mismong presidente ng Korea nagsabi at nag-post sa sarili niyang social media account na kailangan muna nating wag tulungan ng Pilipinas dahil sobra ang level ng korupsyon dyan. At wag muna nating bigyan ng assistance ang Pilipinas dahil sobrang level ng corruption ngayon. At makikita na yan, nagre-reflect na yung ating peso-dollar exchange ngayon. Makikita nyo na ang stock exchange natin, pinakamababang level na. Tapos eto pa mga problema, pinababalik pa yung PhilHealth funds. Saan kukunin ngayon yan? Diba? Yung PDIC funds, ano na ngayon ang guarantee ng mga depositor? Naku, Diyos ko po, kung sakaling magkaroon ng problema ang ating banking system, na ngayon wala rin yung PDIC funds na ubos din. Tapos, itong state-run na development bank, DBP ba, ang may problema ngayon dahil yung kanilang ininvest na 25 billion sa Maharlika Fund, kailangan nilang i-recover. Kaya Diyos ko, MJ, Almar, kaliwat kanan ngayon ang problema natin na sobra dahil dyan sa naging epekto yan ng matinding corruption. Naalala ko tuloy yung yung campaign ni Pastor nung nakarang eleksyon. Kasi sa Sir Mark, sinasabi ko to hindi dahil ako ay taga SMNI or hindi ako dahil KOJC. Pero sa pag-iikot kasi namin na araw-araw sa field, wala akong ibang politiko o personalidad na naririnig na nagsusulong ng zero corruption, as in kapalit buhay mo pag nagnakaw ka, may it be piso, 100,000, 10,000, 1 million, 1 trillion, parehas lang yon. Nagnakaw ka pa rin sa Kaban ng Bayan. Kundi nung nakaraang campaign sa senatorial race, yung sinabi ni Pastor dati na zero corruption policy. Akmang-akma na solusyon sa problema natin ngayon, Sir Mark. Yes, I agree, no. Yung sinasabi nga ni Pastor Ibuloy niya na yung zero corruption na yan. Alam nyo, sayang nga at hindi nanalo si Pastor. Kung siya siguro napunta sa Senado, I am certain na isa yan sa isusulong niya talaga, no? Grabe talaga ang level of corruption natin. And you know, hindi lang kasi naman ito yung tipong maapektuhan lang ang kokonti eh. Buong bayan natin, buong bansa natin ang babagsak dahil dito sa ginawa nitong mga
plunderer na ito. Buong ekonomiya natin ang apektado at ito na rin ang future ng ating mga anak. Kaya alam nyo, malaking damage ito sa atin, MJ Almar. Malaki ang magiging damage ito, malaki ang magiging effect nito. Kung ngayon, ito ang nararanasan natin, come 2026, tingnan nyo, mas malala ang magiging epekto nito sa ating ekonomiya, mas magkakaroon tayo ng mga paghihirap dito. I am really afraid of our country. And the only thing that we can really hope for talaga ngayon is that, alam nyo, magkaroon na tayo ng change of administration and managot na dapat talaga yung dapat managot. Dahil meron na rin itong bearing sa atin as yung may collective effect na ito sa atin as a nation, sa ating sambayanan. Apektado ng ating mga kababayan. Nandiyan na rin ang takot nila, nandiyan na ang galit, nandiyan na rin ang inis, and makaka-apekto ito sa daily living natin. Kaya sana I'm really hoping na magkaroon tayo ng enlightenment ang ating mga kababayan, magkaroon na tayo ng talagang determination na harapin natin, kumprontahin natin itong issue na to dahil our future sa country is really at stake. Opo,